Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Talakayin at suriin natin ang salita ng Diyos tungkol sa Galatia 5. Malinaw na ipinakilala sa atin ng Galatia na si Pablo ang sumulat ng aklat na ito. Sinulat niya ito sa pagitan ng 48 at 55 sa taon ng Diyos. Ang layunin ni Pablo sa pagsulat ng aklat na ito ay upang patunayan ang kanyang pagiging apostol at ang doktrina na kanyang itinuturo upang kanyang matiyak kung ang pananampalatayang mayroon ang mga taga-Galacia. Kung sila ba ay totoong naniniwala sa pagpapawalang sala sa pamamagitan lamang sa pananampalataya o sa pamamagitan ng gawang ayon sa kautusan. Ang aklat ng Galacia ay hindi isinulat bilang isang sanaysay sa kasaysayan. Ito ay isang protesta laban sa isang korupsyon ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang napakahalagang katotohanan ng pagpapawalang sala sa pamamagitan lamang ng biyaya sa halip na sa gawa ng kautusan ay pinalabo ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpupumilit sa mga mananampalataya na sundin ng kautusan kung nais nilang maging perpekto sa harapan ng Diyos. Nang malaman ni Pablo na nakapasok ang ganitong maling katuruan sa mga iglesia sa Galacia at dahil dito ay nalagay sa panganib ang kalayaang Kristiyano, kaya isinulat ni Pablo ang kanyang pagtutol sa maling doktrinang iyon. Ang resulta ng pagpapawalang sala sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay kalayaang espiritual. Umapila si Pablo sa mga taga-Galacia na manatiling matatag sa kanilang kalayaan at huwag na silang muling bumalik sa pagkaalipin sa kautusan ni Moises. Hindi dapat na gamitin ang kalayaan ng Kristiyano upang sundin ang pita ng laman. Sa halip ito'y gamitin bilang isang oportunidad na mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos at mahalin ng isa't isa. Hindi inihihiwalay ng kalayaang ito ang tao sa pakikipaglaban sa kasalanan. Dahil ang kalayaang ito ang nagpapasidhi ng labanan sa pagitan ng espiritu at ng laman. Gayunman, ang laman ay pinako ng kasama ni Kristo at dahil dito, ang espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan sa ating mga buhay. Sabi ni Pablo sa versikulo 4 hanggang 5, Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Ngunit, masama ba ang kautusan? Hinding-hindi. Ang kautusan ay ibinigay sa bayan ng Diyos upang matukoy nila kung ano ang kasalanan. Walang sino mang tao ang may kakayahang maging malinis upang kalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, inihayag ng kautusan ng ating pangangailangan ng tagapagligtas. Ginanap ni Jesus ang kautusan para sa atin at ibinigay niya ang kapangyarihan ng Espiritu na mag-udyok sa binagong puso upang mamuhay ng may pagsunod sa Kanya. Hindi naparito ang Diyos upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi tuparin ito. Hindi masama ang kautusan, sapagat ito ay nagsisilbing salamin upang mahayag ang puso ng tao.
Malinaw na malinaw dito na walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. At ang itinuturing ng Diyos na matuwid ay ang mga taong nananampalataya sa Kanya. Ibinigay ang kautusan upang tayo'y disiplinahin habang hindi pa dumarating si Kristo. Ngunit ngayon siya ay dumating na. Kaya tayo'y naituring na matuwid at napawalang sala. Kaya huwag tayong manatili sa lumang tipan dahil nagkaroon na tayo ng bagong tipan kay Hesukristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Sa lahat ng mga tagapakinig at makakapanood ng programang ito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, narinig ninyo ang katotohanan ito. Naway buksan ng Diyos ang inyong mga puso at bigyan kayo ng pangunawang espiritual upang tanggapin ninyo siya sa inyong mga buhay. Tulungan nawa kayo ng Diyos na magkaroon ng kagustuhan na kilalanin siya at sundin ang kanyang salita na nagbibigay buhay at kaligtasan. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.